Sinabi ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na walang pakialam ang China sa mga aktibidad ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Kasunod ng paratang ng Chinese Embassy na ang konstruksyon sa BRP Sierra Madre ang naging mitsa umano ng enkwentro sa Ayungin Shoal. Si Patrick De Jesus sa report. Personal na binisita ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Camp Ricarte Station Hospital sa Palawan ang dalawang sundalo ng Philippine Navy na nasugatan matapos paghahampasin ng bato ng China Coast Guard sa naging engkwentro noong Lunes. Kinilala ng Presidente ang kanilang tapang at kabayanihan para protektahan ang BRP Sierra Madre na tinangkang lapitan ng mga tauhan ng China Coast Guard. Ginawaran sila ng Order of Lapu-Lapu at binigyan ng tig-100,000 piso na tulong pinansyal habang tiniyak ang buong suporta sa sandatahang lakas sa Pilipinas na nagtatanggol sa soberanya at karapatan ng bansa. Hindi naman napigilan ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na magbitiw ng matatapang na salita laban sa China patungkol sa insidente. Hindi kinumpirma o itinanggi ng kalihim kung may isinasagawang construction sa BRP Sierra Madre na nakasadsad sa Ayungin Shoal mula 1999. Ito ang naging paratang ni Chinese Ambassador Jing Chuen na paglabag umano sa umiiral na provisional understanding mula 2024 at naging bitya ng gulo. Pero giit ni Teodoro, walang pakialam ang China sa anumang aktibidad ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Wala silang karapatan talaga na nandoon sila. Walang hiya talaga. Hindi na ako dapat magpigil eh. Lantaran na to eh. Inuunggoy na tayo eh. Wala akong alam dun sa provisional understanding. Wala silang pakialam kung anong gawin natin sa teritoryo natin. Hindi na nangahulugan na kinukumpirma ko ang isang bagay o hindi kasi nilalagyan nila na salita yung bibig natin eh. Kinontra rin ng Philippine Coast Guard ang tila pambibintang ng Chinese Ambassador sa Pilipinas sa pagkakaroon ng tensyon. Comparing the military base in Mischief Reef and the so-called construction that they are allegedly claiming, who's driving tension? I'm not really sure whether the Chinese ambassador is well aware of what's happening in the West Philippine Sea or he's just stuck with the idea that they own the entire South China Sea. Dagdag ni Teodoro, ipinarating ni Pangulong Marcos Jr. ang galit ng mga Pilipino sa nangyari sa Ayungin Shoal nang ipinatawag niya noong Martes sa Malacanang ang Chinese Ambassador. The President is a very diplomatically proper person. However, it is important to state that unconditionally and unequivocally he stood for our rights under the Constitution, the welfare of our country in various activities that we have been threatened, and he stated in no uncertain terms the anger of the Filipino people over that unjustifiable incident. Naniniwala si Secretary Teodoro na may kaugnayan ang insidente sa Ayungin Shoal sa inilabas sa pahayag kamakailan ng Chinese scholars na bahagi umano ng China ang Batanes at ang AI-generated video ng isang Chinese-controlled state media na naglarawan sa mga Pilipino bilang unggoy. Isa lang ito sa tinatawag natin mga script para mapaglaruan nila ang Pilipinas at makontrolan nila, no? Let us not view, wag natin tignan ang mga insidente isa-isa. Meron itong disenyo at may timing ito. So, ano bang klaseng laro ito? Hindi karapat-dapat sa Pilipino ito. Tiniyak naman ni Swedish Minister for Defense Paul Johnson ang suporta ng Sweden sa pagtataguyod ng Pilipinas sa rules-based international order at freedom of navigation alinsunod sa 2016 Arbitral Award. Inaasahan din ang pagpapalalim pa ng defense cooperation ng dalawang bansa na natalakay sa kanyang pulong kay Teodoro. Patrick De Jesus para sa Bayan.